Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Cha, isa sa mga on-the-job trainee na nagmula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At narito ako sa inyong harapan upang maghatid ng isang kwento na tiyak ako'y kapupulutan niyo ng aral. Pero mga bata, bago tayo pagsimula, may bugtong muna akong nais itanong sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Bugtong-bugtong, hindi prinsesa, hindi reyna, pero may korona. Ano kaya ito? Tama! Magaling! Ito ay isang bayabas. Mga bata, nakakain o nakatikim na ba kayo ng bayabas? Wow! At dahil dyan, may kinalaman sa bayabas ang ating kwentong pinamagatang Sino ang Kumain ng Bayabas? Isinulat ni D.W. Junitadol at iginuhit naman ni Felicia natin sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Handa na ba kayo? Tara na at magsimula na tayo! Yehey! Sa wakas, nandito ka na! Ang sigaw ni Kenan sa pinsan niyang si Kali habang kumakaway sa kalsada sa labas ng kanilang bahay. Kay tagal na hinintay ni Kenan ang araw na ito, sabik na siyang isama si Kali sa pagpitas ng bayabas. Bilisan mo, Kali! Hindi na makapaghintay si Kenan. Tingnan mo, may nagsimula ng kumain ng bayabas na ito, sigaw ni Kali. O hindi, sino ang gagawa niyan? Sinabi ni Kali, ang uod siguro. Sigurado ka ba? Sumagot si Kenan. Malit ang bibig ng uod. O baka yung tipaklong, muling sabi ni Kali. Hindi, ang kagat ng tipaklong ay hindi ganyan ang itsura, at ubiling sabi ni Kenan. O baka naman tinuka ng manok, hula ni Kenan. Imposible, hindi sumang-ayon si Kali. Hindi iyan kayang abutin ng mga manok. Kung gayon, sino kaya? Malapit na magdilim, baka dumating ang kumagat ng gwabas sa gabi, sabi ni Kali. Sabik nang mahuli ni Kenan at Kali ang kumakagat ng kanilang bayabas. Ano ang magiging itsura ng nilalang? Gaano katalas ang ngipin nito? Gaano kalaki ang katawan nito? Gabing-gabi na, si Kali at Kenan ay nag-aabang sa loob ng tent. Pagkatapos, sksh! Ano ang tunog na iyon? Mabilis, ilipat ang flashlight doon, bulong ni Kenan. Doon, oo, ang tunog ay nagmumula doon. Ayan, kita mo ba ito? Shh, tingnan mo, may gumagalaw sa mga dahon ng bayabas. Ano yun? Hulihin natin siya. Blag, blug, aray, yung paa mo, napatid ako, Kali. Aroy, nadaganan mo ako, Kenan. Hindi maaari, huli na tayo, tumakas na ang hayop. Hindi ito isang uod, hindi ito isang tipaklong, hindi ito manok. Ngayon, alam na ni Kenan at Kali kung sino ang kumagat ng bayabas. Ito ay may pakpak, ito ay mabalahibo, at ito ay gising sa gabi. Alam niyo ba kung anong hayop ito? Ngayon na napakinggan na natin ang kwento, nais nitong ipaalam sa atin ang kahalagahan ng katapatan. Sa halip na ituro sa iba o magtago ng kasalanan, ang pagiging tapat ay nagdudulot ng kapayapaan sa bawat isa. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Sino ang Kumain ng Bayabas? Kaya mga bata, palaging tatandaan na ang taong may sala sa kilos ay nahahalata. Muli, ako si Ate Cha. Huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak ako'y kapupulutan ninyong aral. Hanggang sa susunod nating kwento, paalam!